Ako si Jad. Kagaya ng iba, may gusto din akong ibahagi na karanasan na sa tanang buhay ko, hindi ko inaakala na mararanasan ko. Hindi ako naniniwala sa mga paranormal, kagaya ng aswang, kulam, lason, engkanto, at iba pang mga pangyayari na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Pero paano ko nga ba naranasan ang lahat ng ito? Mga kagiliw, hayaan niyo akong isalaysay ko sa inyo ang aking karanasan. Hindi lang ako, kundi kami na mga kaibigan ko. Tubong Santa Maria, Bulacan ako. Kami na mga kaibigan ko na sina Kalbo, Kibo at Dos. Hindi nila tunay na pangalan. Dekada 80 nang mangyari ang hindi namin inaakalang karanasan nun. Gawa ng hindi naman talaga kami naniniwala sa mga bagay na kinikwento ng mga matatanda. Para sa amin ng mga kaibigan ko ay sinasabi lamang nila na may aswang, kulto, mangkukulam, o hindi kaya'y manlalason. Pawang katang-isip lang. Wala naman kasi kaming nakikitang ganon. Mas naniniwala pa kami sa mga kawatan na noon ay talamak na nangyayari sa aming lugar, na hindi naman kayang puksain ng mga kapulisan. Nagbibinata pa lamang kami ng mga panahon na yon. At bilang mga nagbibinata, nagmamarunong kami. Ang akala namin ay alam na namin lahat. Hindi kami nakikinig sa aming magulang. Masyadong mainit ang aming dugo. Konting kembot lang, hala, makikipagrambulan na. Bagay na siyang nagbibigay ng sakit ng ulo sa aming magulang nun. Kaya't hanggat maaari ay tinatago namin ang aming mga kalokohan. Ang bahay namin ay nasa tabi ng kalsada. Pero ang likuran na bahagi naman ito, bakante pang lote ang palayan. Kapag tinawid mo naman ang mga palayan ay dadalhin ka nito sa ilog. At sa tawid ng ilog ay bundok na. Madalas kaming tumambay ng mga kaibigan ko sa bakanting lote. Ganon din naman ang iba pang mga kabataan. Buwan ng Abril noon, kaya wala pang pasukan sa eskwela. Libreng-libre kaming gumala. Isang araw, magkasama kami ni Gibunon. Kaming dalawa lang. Wala sina Dos at Kalbo dahil sa tumulong sila sa kanilang ama sa pagtatrabaho. May isang binatilyo na sa tingin ko ay kaedad namin. Pinagdiskitahan kami kaya hinamon ito ni Gibo ng mano-mano. Silang dalawa lang, walang pwedeng kumampi. Ngumisi ang binatilyo dahil may kaliitan si Gibo. Yun nga lang, solido ang mga suntok nito gawa ng nag-iensayo kami ng boxing at karate. Hindi kami basta-basta. Ganun pa man syempre, hindi naman namin pinagsasabi ang aming kaalaman. Sa madaling salita, Sir Seth, bugbog sarado ni Gibo ang binatilyo. Nakita kami ng barangay kagawad. Hinuli kami. Pinagharap kami ng kabilang kampo. Tinanong kami kung sino ang nagpasimuno kaya sumagot naman kami na sila ang nauna. Inamin naman nila kaya ang nangyari, pinauwi na lamang kami nun. Hindi na pinatawag ang mga magulang namin. Siguro, nagsawa na rin yung mga barangay, kakasaway sa amin nun. Dahil maaga pa naman na hindi pa kami umuwi. Kumuha kami ng pamingwit. Pumunta kami sa ilog ni Gibo para mamingwit nun. Gaya ng sinabi ko, Sir Seth, yung ganitong klaseng suntukan, parang normal lamang sa amin yon. Hindi big deal. Kaya wala kaming dapat na iniisip na iba pagkatapos mangyari ang suntukang yon. Maswerte naman kami dahil sa maganda ang aming panghuli. Kaya paniguradong may pampalubag loob kina mama at papa. Tawagin na lamang natin ang ama ko sa pangalang Negro. Ang ina ko naman ay si Diday. Pareho silang nagtatrabaho sa pabrika ng inumin. Kaya masasabi ko na hindi kami nahihirapan sa buhay. Ang ama naman ni Gibo ay si Mang Rusco, driver ng jeep.
Ang ina niya naman na si Aling Sonia ay nananatili lamang sa kanilang bahay. Nag-aalaga ng kanyang mga kapatid. Alas 5 ng hapon kami nagdesisyon na umuwi. Dala ang mga huli naming isda. Sagana pang ilog noon sa iba't ibang klase ng isda. Magkahalong dalag, tilapia at karpa ang aming nahuli. At dahil nasa kalahating oras ang kailangan naming lakarin mula sa ilog bago makarating sa bahay, nadatnan kong nagtatanungan na sila kung nasaan ako. Hindi naman masagot ng ate ko na si Ate Tricia kung nasaan ako noon. Pinapagalitan na siya ni Mama kaya sumagot ako ng, "Nandito na ako, Ma." Habang bitbit ang aking daladalang plastik na naglalaman ng mga nahuli kong isda. Mukhang galit pa si Papa na sinalubong ako. Pero inabot ko sa kanyang supot noon. Ayun, natuwa. Sa isip-isip ko, nakaligtas ako sa disiplina militar ni Papa. Imbis na magalit sa akin ay inasikaso na lamang nito ang paglilinis ng isda na aking dala. Kinabukasan bago pumasok sa trabaho, nagbilin si Papa na huwag akong umalis sa bahay. Kaya't nung araw na yon, bait-baitan ako syempre. Hindi ako umalis. Kakatapos lang namin kumain ni ate ng tanghalian nang dumating si Gibo at Kalbo. Niyaya nila ako maglaro ng touching. Sabi ko, sige ba basta dito lang sa bakuran namin. Pumayag naman ang dalawa. Sa larong ito ay magaling ako kaya natalo ko silang dalawa. Pagkatapos namin maglaro ay binili ko rin ng merienda ang pera na napanalunan ko at kaming tatlo din ang kumain nun. Niyaya nila ako na pumunta sa bakanting lote para tumambay. Pero takot ako na makatikim ng disiplina militar ni Papa. Kapag nagbilin kasi yun at hindi ko sinunod, paniguradong mayayari talaga ako. Hindi ako napilit ng dalawa. Sila na lamang ang pumunta sa bakanting lote ngon. Habang ako naman, nanatili na lamang sa bahay, nanood ng TV. Alas 3 ng hapon, pumunta si Dos sa bahay. Hinanap niya sina Kalbo at Gibo. Sinabi ko naman na pumunta sila sa bakanting lote at tumambay nun. Niyaya ako ni Dos na pumunta sa bakanting lote pero kagaya nga sa katwiran ko sa dalawa, sinabi ko dito na hindi ako pinayagan na gumala ni Papa nun. Kaya ang nangyari, sa bahay na lamang din ito tumambay. Sumapit ang alas 5 ng hapon. Nagmamadali si Mama at Papa na pumasok sa bakod. Nasa kusina naman si ate at nagluluto ng mga oras na yun kaya ako nang sumagot ng, "Nasa kusina si ate, Ma." Sabay lapit sa kanila ni Papa at nagmano. Ganun na rin ang ginawa ni Dos. Nakita ko na tila ba nakahinga ng maluwag si Mama nang malaman na nasa bahay kami. Maya-maya ay ang ama naman ni Dos ang dumating. Nakampante na rin ito nang makita at nalaman niya na nasa bahay lamang si Dos na natili maghapon. Tinanong ko si Mama kung ano ang nangyari. Pero si Papa na ang sumagot nun. "May nakaaway si Gibo sa bakanting lote. Basag yung itsura ng nakaaway niya eh. Kaya yun dinala sa ospital. Silang dalawa ni Kalbo, nasa barangay." Nagulat kami ni Dos sa sinabi nila. Dahil sa narinig ay napahawak ako sa dibdib ko. Buti na lang talaga at hindi ako sumama nun. Ipinagtapat ko kay Papa na may nakaaway din si Gibo kahapon. Bugbog sarado din ang nakalaban niya. Dinala din kami sa barangay pero aminado naman ang nakalaban niya na silang nauna. "O ngayon, alam mo na kung bakit kita hindi pinapayagan na gumala kasama niya ha?" Pasermon na tanong sa akin ni Papa. Tumango na lamang ako nun. Hindi na ako nangatwiran pa. Yung ama ni Gibo noon ay tila ba nagalit sa amin. Sinabi nito na hindi ko man lang pinigilan ng kaibigan ko na pumunta sa bakanting lote. Sa uli, sila ni Mamang nagkasagutan. Si Gibo, hindi na kami ni Dos kinausap simula nun. Maging si Kalbo, nilaglag siya, Sir Seth. Sinabihan daw kasi siya ni Kalbo na umalis na sila at bumalik sa bahay pero hindi pumayag si Gibo nun. Tinawag pa siya nitong duwag. Dahil nga sa inis niya sa sinabi ni Gibo sa kanya kaya
hinayaan niya na lamang ito na makipag-away. Dahil din sa mga sinabi ni Kalbo, nadiin si Gibo. At dahil nga 15 anyos pa lamang ito kaya hindi pa makukulong. Ang nangyari, pinasagot sa kanila ang lahat ng gastusin sa ospital. Wala namang nagawa ang pamilya ni Gibo kundi ang sagutin ang lahat ng gastusin. At maging ang sahod ng nanay ng bata na nagbabantay sa ospital, binayaran nila. Para matustusan ang lahat ng iyon ay sinanla ng ama ni Gibo ang kanyang sasakyan. Namamasada na lamang ito at nagbabayad ng renta araw-araw. Hanggang sa iyon nga, hindi na talaga kami pinansin ng kaibigan namin. Iba na ang naging kaibigan ito. At sa kasamaang palad ay mga kabataan ito na mga pariwara. Sina Putol, si Ulo at Bingo. Mga bagong kaibigan ni Gibo nun. Hinayaan na lamang namin ito. Ginusto niya yun kaya sino ba kami para pigilan siya. Isa pa, sinisisi niya kami sa bagay na hindi naman namin ginawa. Isang hapon, naglalaro't nakatambay kaming tatlo sa may bakanting lote. Nilapitan kami ng bagong tropa ni Gibo. Kami naman syempre ayaw namin ng gulo. Pero yung tropa ni Gibo, Sir Seth, malakas mang-asar. Tinatawag kaming duwag nun. Si Gibo naman ay tila walang pakialam. Si Kalbo ang pinagdiskita nila. Pero imbis na pumatol ay inasar pa nila kami lalo at tinawag si Kalbo na, "Tuwag ka talaga kahit kailan. Kaya hinayaan mong maghirap ang kaibigan mo dahil sa katuwagan mo eh." Wika ni Putol. Hindi pa ito nakontento at inundayan ito ng suntok si Kalbo. Sabi ko nga maalam kami sa boxing at karate. Nakailag si Kalbo. Kasabay ng pag-ilag niya ay ang pagbitaw niya ng suntok kaya nasa pulsa pa nga si Putol na siyang kaagad niyang kinabagsak sa lupa. "Sa susunod, Putol, kilalanin mo kung sino yung tinatawag mong duwag ha." Wika ni Kalbo. Mabilis kaming umalis sa lugar at pumunta sa bahay. Nagkataon naman nakauwi na si Papa. Nagtaka ito nang makita kaming tila ba namumutla nun. Ipinagtapat ko kay Papa kung ano ang nangyari. Napapakamot na lamang ito sa kanyang ulo. Sinabi ni Papa na maghintay na lamang kami na ipapatawag kami ng barangay. Pero inaabot na lamang ng gabi. Walang taga-barangay na dumating nun. Sumunod na araw, hindi pa rin kami pinatawag. Muli akong pinangaralan ni Papa na huwag gumala at makipag-away kinabukasan. Tumango naman ako at sumang-ayon kay Papa nun. Ilang sandali pa, dumating si Kalbo. Sinabi niyang hinahanap si Gibo ng kanyang magulang dahil hindi umano ito nakauwi kagabi. Maya-maya dumating na rin ang mga magulang ni Gibo. Nagtatanong ang mga ito kung nakapunta ba sa amin. Sinabi namin ang totoo na matagal nang hindi pumupunta si Gibo sa bahay. Napabuntong hininga na lamang ang ama ni Gibo nun. Sinabi niya kay Papa na nag-aalala siya dahil isang araw at isang gabi nang hindi nakauwi si Gibo. Sinabi ko sa kanya na nakita namin si Gibo sa may bakanting lote kahapon, kasama sina Putol at ang iba pa nitong tropa. Nakita kong bigla na lamang natigilan ng tatay ni Gibo at tila ba mas lalong nag-aalala sa kanyang anak. Sinabi niya sa amin na nababalitaan niya ang grupo nila Putol na gumagawa ng iligal na gawain. Nangihimok ito ng mga kabataan na sumama sa kanila para ibenta ang kanilang kidney. Bagay na siyang kinakatakot ng ama ni Gibo nun. Sinabi niyang kapag umabot na ng 24 oras ay pupunta na siya sa presinto para i-report ang pagkawala ni Gibo. Mga alas 5 ng hapon, may mga kabataan na nagtatakbuhan papunta sa bakanting lote. Galing ang mga ito sa ilog. Nagsisigawan pa na tila ba may nakita silang kung ano sa ilog nun. Mabilis kaming tumakbo ni Papa papunta sa bakanting lote. Nang nakasalubong namin ang ilang kabataan, ay kagad na nagtanong si tatay kung ano ang nangyari. "Si Gibo po, nakita namin sa ilog, wakwak niyo tiyan."
Mabilis akong pumunta sa ilog noon. Kasunod ko na rin sina Kalbo at Dos, habang si Papa naman ay sumusunod sa amin. Nang makarating ako sa tabing ilog ay unti-unti nang tinatangay si Gibo. Dali-dali akong lumusong sa tubig para masagip ko ang walang buhay na katawan ng kaibigan ko. Muntik pa akong malunod dahil hindi ko na naisip na malalim pala ang bahaging yon. Mabuti na lang at kagad akong nakakapit sa kahoy na natumba sa tubig. Kaya't nahawakan ko rin ang damit ni Gibo. Doon na lumabas ang bahagi ng tiyan niya na wakwak. Wala nang lamang loob. Tinulungan ako ni Papa na may ahon sa tubig ang katawan ni Gibo, habang si Kalbo naman ay mabilis tumakbo para tawagin ang ama ni Gibo noon. Nang bumalik siya ng ilog, kasama na rin niya mga ito, maging ang kapitan ng aming barangay at ang mga kapulisan. Hindi ko maiwasang tumulo ang luha ko habang pinapakinggan ang mga sigaw at pag-iyak ng nanay ni Gibo. Maging ang kanyang ama ay napasuntok sa lupa sa nangyari sa kanyang anak. Nagsisisigaw ito kung sino ang may kagagawan ng pagpatay sa kanyang anak noon. Pero ang ipinagtataka ko sa nangyari, kung pinatay si Gibo ng normal na tao, bakit yung sugat niya sa tiyan hindi sugat na nagmula sa patalim? Yun bang aakalain mong may umatake sa kanya at puwersahang pinunit ang kanyang balat para makuha ang kanyang lamang loob nun? Nakakunot ang noo ko habang nakatingin sa katawan ni Gibo na siyang napansin din ni Papa. Tinanong niya ako kung bakit at ano ang nakita ko noon. Pa, tingnan mo yung tiyan ni Gibo. Bakit ganyan? Habang ang mga pulis ay nag-iimbestiga at nagtatanong kung sino-sino ang mga taong kasama ni Gibo nang huli siyang nakitang buhay, tinanong naman sila ni Papa, Sir Seth. Sir, bakit ganyan yung sugat niya, sir? Ano kaya yung posibleng nangyari sa bata? Dahil sa tanong ni Papa ay napabaling ang dalawang pulis ng paningin sa katawan ng walang buhay na si Gibo noon. Maging ang mga ito ay nagtaka. Habang tinitingnan nila ang nangyari sa tiyan ni Gibo, nilapitan pa nila at sinuri ang katawan nito. Doon ay nakita nila na wala na rin ang lahat ng laman loob ng dati kong kaibigan. Walang may kakayahan na magpaliwanag kung ano ang nangyari kay Gibo, kung kaya't ang huling kasama na lamang ni Gibo ang pinagtutuunan nila ng pansin. Sinabi namin na kahapon ay sinaulo at putol ang kasama niya sa may bakanting lote. Sinabi din ni Kalbo na nag-inkwentro pa silang dalawa ni Putol. Kaso sir, umalis din naman kami kagad pagkatapos nun. Doon na lamang kami sa bahay nila Jad na natili. Tumango naman ang mga pulis sa salaysay ni Kalbo. Kagad ko namang pinatotohanan yon. Kaya sa ibang kabataan na nasa lugar na lamang nagtanong ang mga ito. Sinabi naman ng mga kabataan na tila ba nagkabangayan si Gibo at kanyang mga kasamahan ng hapon na yon. Kaya iniwan siya ng mga ito sa bakanting lote. Nilapitan po siya ng mama na nagbabakal bote. Nag-usap sila sandali tapos umalis na. Wika ng ilang kabataan na madalas nakatambay din sa may bakanting lote na ito. Habang nagsasalaysay sila, isinusulat naman yun ng mga investigador. Tinanong nila ang magulang ng bata kung pwede ba nilang madala sa presinto ang bata para matanong pa ng ibang detalye. Wala namang nagawa ang magulang ng bata kundi ang samahan na lamang ang kanilang anak noon. Nasa 3 kabataan ang dinala nila sa presinto para kunan ng salaysay ng hapon na ito. Samantalang ang mga magulang naman ni Gibo, sumama na rin sa patrol para madala na sa punerarya ang kanilang anak. Habang naglalakad kami pauwi sa bahay, nagip naman ng paningin ko ang isang mama na abala sa pagkakarga ng mga bote na nakalagay sa sako. Wala naman sa loob na nilingon ko ito at muli na akong naglakad para sundan sa paglalakad si Papa. Pakiramdam ko, may nakalimutan ako na hindi ko alam at hindi ko maintindihan kung ano. At dahil abala sa pag-iisip kung ano ang nakalimutan ko ay hindi ko na namalayan na kinakausap na pala ako ni Papa.
"Hoy Jad, kinakausap kita." Habang nakaharap sa akin nun. Doon ko lang din namalayan na nasa harap na pala kami ng bakod ng bahay. Dali-dali akong pumasok sa bakod at tinanong si Papa ng kung ano yung kinikwento niya. Tinapik na lamang niya ako habang nagsasabi na lagi ako mag-iingat at kilalanin ko na mabuti kung sino-sino ang mga kinakaibigan ko. Lalong-lalo na yung mga pinagkakatiwalaan ko noon. Tumango na lamang ako habang sinasabi na buti na lang pa, umalis kami kaagad sa bakanting lote. Si Mama at Ate naman ay nagtataka kung ano ang aming pinag-uusapan. Nagsimba kasi silang dalawa, kaya wala kami ni Papa nang makauwi sila noon. Kinuwento na sa kanila ni Papa kung anong nangyari kay Gibo. Siyempre nagulat din si Ate at si Mama. Maya-maya, meron kaming narinig na sumisigaw. "Bakal, bote, dyaryo kayo dyan." Napakunot ng noo si Papa na tila ba siya naman ang may pilit na inaalala. Habang si Ate naman ay mabilis na nagsabi ng, "Di ba pa, may mga bote tayo sa likod? Pwede yun ibenta pa?" Tanong ni Ate. Sinaway naman ni Mama si Ate nun. Na manahimik siya. May ibang araw pa umano. Hindi yung gabi na isa ka pa maghanap ng maibenta. Ramdam ko naman na huminto ang Mama sa harap ng aming bakod pero wala namang may lumabas sa amin kaya napilitan na rin itong umalis. Nagtataka ako kung bakit may magbobote pa. Gabi na. Dati naman tuwing tanghali lang sila lumalabas. Hanggang sa naalala ko ang sinabi ng bata na yung nagbobote na huling kasama ni Gibo bago pa man ito nawala. Sinabi ko naman kay Papa para maalala niya yon. Kinabukasan, may pasok na sina Mama at Papa. Huling linggo na ng kanilang pasok dahil sa susunod na linggo, mahal na araw na. Ayon kay Mama ay uuwi kami sa probinsya kung saan sila Papa lumaki, sa may Lukban. Masaya naman kami ni Ate kasi nga matagal nang hindi kami nakapagbakasyon. Kaya talagang hinihintay namin ang araw na ito. Maayos na lumipas ang araw at tanging sa bahay lang kami ni Ate. Yung mga kaibigan ko, wala ni isa sa kanila ang pumunta sa bahay. Siguro'y pinagbawalan din sila makalabas nun. Hanggang sa isang tanghali, may narinig kaming sumisigaw ng magbubuti. Tinangka ni Ate na hanapin ang mga bote ng alak na nilagay ni Papa sa likod ng bahay. Pero dali-dali akong pumunta doon at sinarado ang bakal na pintuan. Nilagyan ko yun ng kandado at sinarado ang bintana na nasa kusina. Sinabihan pa ako ni Ate na kung ano man yung ginagawa ko. Pinaalala ko naman sa kanya ang mga bilin sa amin ni Papa. At tila ba doon pa lamang bumalik ang wisyo niya. Kaya bumalik na lamang siya sa sala at nanood na lamang kami ng TV noon. Paglingon ko sa bintana, nakita ko ang magbubuti na para bang nakatingin banda sa amin. Ganun pa man alam kong hindi niya kami nakikita dahil sa tinte ng salamin ng bintana. Pero nakikita namin ni Ate ang lalaki na matagal itong nakatitig sa loob ng bahay. Hinayaan na lamang namin yon. Total ay hindi naman ito gumagawa ng bagay na kailangan namin ikatakot. Ilang sandali ang lumipas. Naririnig na namin ang pagsigaw nito ng kanyang binibili na mga kalakal. Nakahinga kami ni Ate ng maluwag nang malaman namin na umalis na ito sa likod ng bahay. Hanggang sa kinabukasan, ang magulang ng isa sa tatlong bata na nagbigay ng salaysay sa mga pulis nag-alala. Ayon dito ay bumili lamang ang kanyang anak sa tindahan kahapon ng tanghali. Pero hindi na nakauwi ang kanilang anak noon. Hanggang sa sumunod na araw na, maging sina Mama at Papa ay nag-aalala habang pumapasok sa trabaho. Pinaalalahanan na naman kami na huwag gumala, na manatili lamang kami sa bahay dahil sadyang napakadelikado ng panahon. Papaalis pa lamang sila ay dumating na si Kalbo at Dos. Tinanong nila si Papa kung pwede ba silang manatili sa bahay. Pumayag naman sila pero sinabihan kami na
bawal kaming lumabas sa bakod para na rin sa aming seguridad. Medyo masaya ako nung araw na yon. Si ate naman ay may 3 siyang kaibigan na pumunta din sa bahay. At kagaya ng sinabi ni Papa sa 2 kong kaibigan, ganun din ang paalala nila sa mga kaibigan ni ate nun. Kaya ang ginawa na lamang namin ng umagang ito, naglaro na lamang kami ng baraha. Isa din sa mga magulang ng kaibigan ni ate, pumunta sa bahay para alamin kung naroroon ang kanyang anak. Sinabihan niya ito na umuwi na muna kaya sumama naman ang kaibigan ni ate na ito. Habang ang iba naman ay umuwi na bago pa magpananghalian. Sina Kalbo naman at Dos ay inibentahan na namin ni ate na doon na kumain sa bahay para may kasama kami hanggang maghapon. Pero si Kalbo, sinundo ng kanyang pinsan. May pupuntahan daw silang 2 kaya naiwan kaming 3 sa bahay noon. Hinintay na lamang ni Dos na dumaan ang kanyang ama sa bahay bago ito sumama. Nang hapon na yon, sumama ako kay na mama at ate na pumunta sa palengke para mamili ng ulam. Nang makauwi kami sa bahay, nagtataka kami kung bakit naroroon ang tatay ni Kalbo. Nagtatanong ito kung nakita ba namin si Kalbo kaninang umaga. Kaya sinabi namin na nasa bahay ito, na sinundo ng pinsan niya na si Piyok. Napakamot na lamang ng ulo ang papa ni Kalbo. Ako naman, kinabahan na. Hindi pa kasi nahuli ang pumatay kay Gibo. Hindi na rin namin nakita ang magbabakal pero malakas ang kutob ko na ito ang may kagagawan sa pagkawala ng mga kabataan sa lugar namin. Kinagabihan, nakauwi din si Kalbo. Nawala ang takot namin nun. Kinabukasan nagsimula na namang magsilaro ang mga bata sa bakating lote na nasa likod na bahagi ng aming bahay. Naroroon ang magbubuti, pero hindi naman ito naghahanap ng mga kalakal. Nakatingin lamang ang matanda sa likuran ng bahay. Ilang sandali pa ay nakita ko nang umisi ito. Kagad kong hinawakan ang kamay ni ate. Niyaya ko siyang umuwi na kami dahil masakit ang tiyan ko at kailangan ko ang tulong niya. Sumama naman si ate. Bumubuka-buka pang bibig na nagagalit nun. Ngayon na nga lang tayo nakalabas ulit, sumakit pa yung tiyan mo. Wika sa akin ni ate. Pagpasok namin sa bakod ay kaagad kong sinara ang gate. Tumakbo papunta sa kusina. Kaagad kong sinarado ang bakal na pinto doon at nilagyan ng kandado. Lumika ng ingay ang bakal na pinto kaya nakita ko ang paglingon ng matanda habang nakangisi. Ganun pa man ay tanging paglingon lamang ang ginawa niya. Abala pa rin yun sa panonood sa bintana ng bahay. Bumubuka-buka pang bibig nito. Mabilis kong isinara ang pintuan. Ilang sandali pa, nakita na ito ng mga tanod sa barangay. Nilapitan ng matanda. Pinaalis nila ito sa lugar na siyang sinunod naman niya. Pero bago pa man tuluyang umalis ang lalaki, nilingon nito ang mga tanod. At doon ay nakita ko kung paano itong umisi nun. Bumalik ako sa sala. Nandun si ate nanonood ng TV. Umupo ako sa tabi ni ate habang nanginginig ang tuhod ko sa kaba. Tinanong ako ni ate kung anong nangyari. Doon ko ikinuwento sa kanya kung bakit ko siya niyaya na pumasok kanina. Nakita ko kasi kung paano tinitigan ng matanda ang bahay ng bata na kinausap ng mga pulis noon. Nagulat si ate. Kagad itong tumayo at pumunta sa kusina. Nang makita niyang nakasarado na lahat, bumalik na ito sa sala noon. Dahil nakasarado ang bahay, wala kaming alam ni ate kung ano na ang nangyari sa labas. Nakadouble lock ang pinto kaya hindi namin alam kung ano na bang meron sa labas noon. Ilang sandali pa ay may mabilis na pagkatok sa pintuan na narinig namin noon. Kasunod noon ay mga pagtawag nila mama at papa. Kagad kong binuksan ang pintuan. May bitbit na ulam si mama na kanyang lulutuin habang si papa naman ay nanatili sa labas ng bakod at nakikipag-usap sa aming kapitbahay. Hinintay ko munang makapasok si papa para tanungin kung anong nangyari.
Ayon kay Papa, yung batang kinausap ng mga pulis, dinala sa ospital. Tinanong ko kung anong dahilan. Sinabi ni Papa na ayon sa kapitbahay namin ay mataas umano ang lagnat ng bata. Nagdidiliryo ito, kaya't nagmadali na silang dalhin ito sa ospital noon. Kinabukasan, dumating ang papa ng bata galing sa ospital. Nagtaka kami gawa ng gumawa yun ng tolda. At nang tinanong ng ate ang isa naming kapitbahay, sinabi nito na wala na yung bata na kinausap ng mga pulis na yon. Namatay ito sa ospital dahil sa kumbulsyon. Kinahapunan na umuwi na naman sila mama. Halos magkasabay sila mama at magulang ni Dos sa pagpunta sa bahay. Hinihingal ang papa ni Dos sa pakikipag-usap kina mama. Doon ay nalaman namin na pinakiusapan pala siya ng papa ni Kalbo na ipaalam sa amin na wala na si Kalbo noon. Halos hindi ako makapaniwala kung paanong nangyari na wala na ito. Pero ayon sa papa ni Dos, hindi na ito nagising. Dinala ito sa ospital pero ayon sa doktor ay hindi na umabot. Hindi naman nila maipaliwanag kung paano ito namatay. Ayon sa mga eksperto, dead on arrival ito. Kung gugustuhin ng pamilya ay pwede nilang manong ipasa ilalim sa isang autopsy para malaman kung bakit ito basta namatay lang. Wala kasing nakita ang mga eksperto na magiging sanhi ng kamatayan niya. Binalot ng lungkot ang lugar namin noon. Lalo na at sa isang araw ay 2 kabataan ang namatay. At ang pinakamasaklap na nangyari noon, nang kinabukasan, nalaman namin na ang tanod na nagpaalis sa matanda sa lugar, natagpo ang patay sa may bakanting lote. Wala man lang kaming narinig na ingay ng gabing yon. Pero ang matindi ay ang nalaman namin na wakwak ang tiyan ng tanod. Ang itsura ng bangkay ay kagaya ng kung paano namatay si Gibo. Hindi pulido ang sugat, na tila ba hindi galing sa patalim. Kasabay noon ay kumalat ang balitang may nakaengkwentro ang iba pang tanod na isang nilalang umano. Tumakbo ito papunta sa ilog. Nabaril ito ng didosa sa likod na may balang pilak. Hindi umano nakailag yon kung kaya tinamaan ito sa likod. Natumba ito sa ilog at kaagad na tinangay ng noon ay napakalakas na agos ng tubig. Pagkatapos noon ay may narinig kaming balita na may taong nakita sa ilog kung saan malapit sa tulay. Hindi ko na sana yun papansinin dahil nagmamadali na akong pumunta sa bahay nila Kalbo para makatulong man lamang kahit papano sa paggawa ng tolda. Pero nakuha ng atensyon ko ang sinabi ng bata na nakakatakot ang itsura ng tao na nakita sa ilog na yon. Nakakatakot daw ang mukha ng lalaki. Dahil sa narinig ay mabilis akong nakiosyoso sa ilog sa may tulay. May kalayuan sa amin. Siguro ay nasa 3 minuto ang layo ng tulay sa bahay namin pag nilakad. Nang makarating ako sa lugar, sinusuri na ng mga otoridad ang bangkay. Yung mukha nito, parang baboy. Pero yung mga ngipin nito ay hindi maipaliwanag noon. Napakatulis na maliliit. Dikit-dikit at naninilaw na animoy hindi nakaranas na magsipilyo na siyang naglalabas ng hindi din kaaya-ayang amoy. Pinilit kong wag huminga habang pinapanood ang mga kapulisan kung paano nila ine-examine ang labi noon. At nang tanggalin ng mga ito ang damit ng nilalang, may tama ito sa gitnang bahagi ng kanyang likuran. Nagluksa ang buong barangay namin dahil sa mga sunod-sunod na namatay. Kasama na doon ang 2 kong kaibigan. Ganun pa man ay wala kaming magawa kundi ang ipagpatuloy na lamang ang buhay. Kinalaunan, nalaman namin na ang magbubuti ay hindi pala totoong magbubuti. Tiyuhin ito ng binatilyo na binugbog ni Gibo na galing Samar. Tinanong ko naman si Papa kung sigurado ba siya sa kanyang sinasabi. O anak, si Kapitan mismo yung nagsabi sa akin nun. Yung lalaki, tiyuhin ni Ulo. Ang binatilyo na binugbog ni Gibo.
Napaisip ako na kaya pala hindi sila nagdemanda. Yun ay dahil sa tumawag sila ng kakampi nun. Pero simula nang namatay na ang aswang, nawala na rin ang pamilya ni Ulo sa lugar. Walang nakakaalam kung saan pumunta ang mga ito. Ang ilan, sabi nila, bumalik daw ito ng Samar.